dear beloved, Boss Mike, Cervera. Tingnan nyo ho ito. Ha? Oh, sabi ni Ping Lacson, importante daw ang CCTV footage. Pakinggan natin ang interview ho ni Ping Lacson. Oh. CCTV na binabanggit ninyo, kayo ho ba mismo will be interested to Makinig kayo mga kababayan ha. Pakinggan nyo ang panayam ni Ted Pailon kay Ping Lacson ha. Oh, makinig. Yun ho bang CCTV na binabanggit ninyo, kayo ho ba mismo will be interested to really view it mula sa simula hanggang sa matapos? Kasi may mga kumakalat ngayon na video na may isang umano Na? ay nasa Senado na nagsasabi na itago yung CCTV. Correct. Narinig ko rin yon. Hindi ko alam kung totoo yon. Pero Senator, totoo nga yun, inamin na ho. Inamin na ho ni Jinggoy Estrada na itago yung CCTV. Pinatay pa rin nila yung ilaw, ganun, lahat, mga kababayan, sige, tuloy. Alam nyo, mga kababayan, bobo na yung hindi makakaunawa na talaga ito ay stage, ito ay planado, ito ay moro-moro. Bobo na lang talaga ang hindi makakaunawa. Bobo na lang ang hindi makakaunawa dyan eh. Sa totoo lang, oo, nasisilaw ako. napakalaki ng contribution sa pagkalap na ebidensya yung CCTV footages from start to finish. Yun ang magbibigay ng liwanag doon sa mga talagang yung pangyayari. Even yung succession ng event. Hindi mahirap, hindi pwedeng itanggi yun. At mind you, Ted, meron naman tayong jurisprudence na tinatanggap admissible na ebidensya yung CCTV footage. Ito'y tatandaan ko to sa debate namin doon sa pag-amend nung 4200 ba yan yung wiretapping act. Opo. Yung Ople versus Torres, pagka sinabing reasonable expectation of privacy, meaning pag ang CCTV nasa isang public place, hindi pwedeng sabihin violation ng iyong privacy na ikaw nakuha ng CCTV footage. Kaya nga yung mga pulis, di ba, pag merong robbery hold up, halimbawa, sa isang grocery, ginagamit na ebidensya talaga kasi nga, reasonable expectation of privacy para wag mo expectin na may privacy ka pag ikaw nasa isang public place. Yes, dapat maliwanag yan sa umiiral na jurisprudence. Kita nyo, maliwanag yan. Kaya pilit nila, nais nilang itago. Kasi yung isa hong mahalagang bagay, sabi ni Ping Lacson, ito isang mahalagang bagay, itong CCTV, para ho mga kababayan ay madaling matuntun kung sino ba talaga ang mga sangkot dito ho sa nangyari na kaguluhan diyan po sa Senado. Kaya kung babaybayin natin, mukhang talagang merong planong cover up dito eh. Tulad niyan, yung parang nagkakaisa sila. Sabay-sabay naka-live, iba-iba yung sinasabi. Sabi ni Amy, binabaril na daw sila sa labas sa loob. Hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Tapos yung kayatanong babae, yung pong piya na ewan ko ba, burikat din sa Senado. Iba-iba rin ang sinasabi. Ganon din si Cayetano, ganon si Bongo, ganon din po yung mga lahat ng mga naka-live doon. Bigla na lang silang naging vlogger, mga kababayan. So ngayon, dapat talaga malaman talaga natin kung ano ba talaga ang totoo sa pamamagitan ng pagpapakita at pag-aanalisa sa lahat ng nangyari sa pamamagitan ng CCTV diyan po sa Senado. Diba? Tingnan nyo mga kababayan ko. Kung hindi ba naman mga burikat to, mga putang inan to. Tingnan nyo. Ano daw, pinagbabaril kami sa labas. Saan ba kayo? Sa loob? Kulang sa practice, direct. Tingnan nyo. Ayan
Ayan o. Ano? Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba Ala. yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Oh. Hindi na ito normal. Kita nyo mga kababayan, hala, nagkakaputukan na dito sa Senado, hindi na to normal. Nagkakaputukan na daw, pero mga kababayan, yung tao sa likuran, tignan nyo mga kababayan, nagsi-cellphone lang. Nagkakaputukan na raw mga kababayan, pero tignan nyo yung mga nasa likuran. Easy lang. Ito na nga ba mga kababayan ko, itong si Manang Aimee, alam nyo, nakakadismaya ito ng husto. Oo, sabi nga ng ng mga taga-norte, kininam nga bagutan. Anak nalisikan na matatakar kala. Sabi naman ng mga Ilocano, kininam, bagutan kan na asidag ka nga matayon, di ka pa ila nagbal-balew. Di ba mga kababayan? Sabi sa Tagalog matanda ka na, malapit ka na nga mamatay, hindi ka pa rin nagbabagong putang ina mo. Di ba? Okay nilang nga bagutan. Di ba? Bagutan nga duldog ti okay ni nana. Ay, naapo, naampupon, nga bagutan. Di ba? Apo na ilatan, ti pagpapakuana, retoki na ti agong na gana, ropa na. Na okay na lang, di lata nagbalbaliw mo. Kita, tignan nyo mga kababayan, Si Manang Aimee, pinipilit itong ibinibintang kay Pangulo kung ano-anong mga sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-utos na ipapatay daw silang lahat doon. Biruin nyo yun mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi ni Manang Aimee, inutos daw ni Pangulong Bongbong sa kahit anong paraan, hulihin si Bato. Kahit napatayin lahat daw yung mga senador. Kaya alam nyo mga kababayan, yung mga kwento niya, naalala ko, yung mga kwento niya sa entablado ng Iglesia ni Cristo, nung nagkaroon sila ng rally ng imbis na 3 araw, naging 2 araw. Diba? Ayokong paniwalaan talaga Ito na ho yung magiging patunay na nuknukan, apunay, nuknukan sa Ilocano, apunay apo, tiing kaulbod na. Usto, ito na ho yung ebidensya. Na ho yung ginawa niya, siya rally ng Iglesia ni Cristo at tumayo siya sa entablado at hinawakan ng mikropono at sinabi niya, yung kapatid niya daw, banga, ganyan, etc. Siniraan niya na siniraan, eto na ho yung patunay na talagang nuknukan ng kasinungalingan itong matanda na si Aimee Marcos. Kaya mahirap pong paniwalaan yung mga sinasabi nito. Ulitin ko, kayong mga bobo tanga lang ang maniniwala kay Aimee. Huwag niyong pipilitin kasi marami ng DDS ang mga naliliwanagan. Iilan na lang ho kayong natitira dyan, baka akala ninyo. Kasama nyo yung makina at saka yung mga trolls na mga robot sa internet. Wala na kayo, kakapraso na kayo. Oo, yan ang pagkakatandaan nyo. Oo, iilan na lang kayong mga bobot tanga. Tama. Sige, ito na mga kababayan. Ulitin natin to si Aimee Marcos Pakinggan nyo ang kasinungalingan ng putang inan to. Ayan o. Esing-esi lang sila. Relax na relax, Aimee. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal.
Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob? Pinagbabaril daw sila sa labas, nasa loob naman sila. Alam niyo yung, hindi niya na alam kung ano yung sasabihin niya kasi alam niya naman na niloloko niya yung nanonood sa kanya. Nakuha niyo? Tila kung ano-ano na lang sinasabi, hindi niya na alam yung kanyang mga sinasabi kung ano ang ibig sabihin dahil siya gusto niya, paniwalaan siya ng mga tao na totoo yung sinasabi niya. Di ba? Sa kakasinungaling niya sa mga nanonood sa kanya, ayan, nagkakabuhol-buhol na yung sinasabi. Kita nyo mga kababayan, napakawalang ya talaga nito si Amy. Biruin ninyo sabi ba naman, dadakpin na ho kami rito. Meron pa sinabi na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-utos. Grabe, no? Sa baka. Ayan o. Ayan, o. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa Kita labas nyo? habang nasa loob? Mapayapang nagkukoko. Kita nyo, mga kababayan, si Raulo, no? Ito yung isa pa. Tingnan nyo yung isa pa. Na matapos magdrama-drama, todo ho yung kanyang paliwanag ngayon. Gusto talaga nilang gurgurin si Matibag Diyan. Ah. I was like, what? Pakinggan nyo itong isang sinungaling. Tumanda na itong mga kababayan, sinungaling pa rin no? Ganito ang problema mga kababayan pagka na-immune ka na sa kakasinungaling ito naman si Pia Cayetano. Ipatato mo nga yung eyelid mo. Wala ka dyan. I was like, what? You do something. Do your job. See, people started making calls. I already said this also. We called Senator Loren, kasi siya yung katabi ko most of the time, called Secretary John Vic Remulla, and also called NBI Director Matibag. Okay? So, ito na po yung... Ayan na. Sisiraan na nila si Melvin Matibag. So, I have pala my laptop here to help nilang remember the sequence of my narration to you para lang maayos. Kita mo, may script ka pa. Alam nyo, mga kababayan, hindi tayo gumagawa ng script Alam nyo yon? Pero sa kanila, kailangan pa ng script. Sabihin mo na yung nararamdaman mo. Sabihin mo na yung totoo kung totoo talaga yung mga narinig mo. Baka naman binabago mo lang. Baka gusto mo lang baguhin yung naratibo para ipakain sa mga bobot tanga. Tuloy. Aking pagkikwento sa inyo. So, tinawagan niya si Director Matibag na overhear ko, nakausap niya na maayos kinakausap ni Senator Lawrence. Sabi niya, Melvin, nagbabarilan na dito, pumuputok na dito. Anong gagawin mo? Tulungan mo kami. Something. Kitaan nyo mga kababayan, mga gago talaga, no? Nanggaling sa kanila ang putukan. Biruin mo mga kababayan, parang ganito yan. Putang ina, gusto kong barilin to. Bang, 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 bang. Tapos tawag ako. Sir Melvin, nagkakaputukan dito sa loob ng bahay ko. Bakit nagkakaputukan? Ewan ko Basta nagkakaputukan po Saan nagkakaputukan? Sa loob ng bahay ko po. NBI daw po yung nandito sa bahay paano nga dyan ng NBI nandito kami? NBI daw, baka naman yung nandyan sa kapitbahay dahil may tumawag na nagpaparesponde sa kapitbahay sa SSSS. Nasa TTTT ako. Nasa TTTT ka bakit bakit sinasabi mo nandiyan dyan yung NBI sa TTT? Nasa PPP nga. Di ba mga kababayan, parang ganun yung gustong ipaliwanag nito Ang gulo. Hihingi ka ng saklolo, kayo yung nagpapaputok, tanga.
Oh. to that effect, no? Yung sinabi niya. Tapos ang sinagot sa kanya was, Ayan na, babaguhin na ho yung naratibo. Mukhang tinitignan pa yung script niya, oh. wala akong magagawa. Wala ako dyan. Wala kami dyan. Wala kami dyan. Pinalis kami dyan. Kita nyo? Sa palagay nyo, ganun isasagot yon? Kasi ako sa pagkakakilala ko kay Melvin Matibag, ang isasagot nun, Ma'am, wala po kami dyan. Di po nga po, ipinaalis nyo kami nung nandiyan kami. Nandito pa kami sa opisina. Wala po kami dyan, ma'am. Di ba? Paano kami sasaklolo? Wala po kami dyan. Marami naman pong pulis dyan sa labas. At marami rin ho kayong security dyan. Ma'am. Pero yung kwento niya, exaggerated mga kababayan. Dagdag bawas na ho itong si Pia Cayetano eh. Tama? Dagdag bawas na ho yan para pasamain si Melvin Matibag. Tuloy. So when I heard that, medyo napariyak ako kasi I'm like, what? Nagtawag kami. Remember there's nagpuputukan sa likod namin, madilim yung ilaw. Ito ka, naghahanap ka ng lifeline. Tapos, ang sagot sa'yo is, yan wala na. kami magagawa. Wala kami dyan. Yan na. So, I was so taken aback na, ha? Like, kung kayo nag-dial ng police, tapos ang sagot sa'yo, wala kang magagawa. Yun yung feeling ko. I may be a senator. Feeling mo yun, kita nyo. Hindi niya talaga matukoy yung totoong sinabi ni Melvin Matibag. Yung sinasabi niya, feeling niya. Wag ganun mga kababayan, mag-like kayo. Mag-like kayo. Hindi pa kayo nagla-like eh, kukunti pa lang yung nagla-like eh. Feeling ko lang yun na hindi pa kayo nagla-like. Ganun ho yung kay Pia. Ganun kay Pia mga kababayan Tignan nyo. Sinabi niya eh. Feeling niya lang eh. But I'm a human being. I'm a woman, I'm a mother, may mga anak ako. Kita nyo, yun na. Babasok na ho yung pagpapaawa. Ipapasok na nila yung pagpapaawa, mga kababayan. May mga may anak ako, may pamilya ako, may kapatid ako. Pasok pa nila si Camille Villar. Si Camille Villar, bata pa, kakapanganak pa lang. Kawawa naman. Ganun So alam nyo yon, yung senaryo na bibira, tapos biglang magpapaawa, Diyos ko, style yan. Diba? Style ho yan, mga kababayan. Style ho ng mga tusong tao, nanuknukan ng mga sinungaling. Tuloy. In those circumstances, I was scared. So tawagan mo yung tao with the hope na may gagawin for you. Nag-message din ako kay Secretary Vince Dizon. Vince, what's going on? Do you know what's going on? Binabaril kami dito. And then, Teka muna, bakit si Vince Dizon? Di ba Baby Nunez, pilingera pala si Pia, sabi, Di ba? Bakit si Vince Dizon? Ano ba naman? what's going on? Do you know what's going on? Binabaril kami dito. And then, message din ako kay Secretary Vince Dizon. Vince, what's going on? Do you know what's going on? Kita niyo mga kababayan? Ano yun? Bakit pati si Vince Dizon? Si Raulo? Binabaril kami dito. And then, so, that's me reaching out to someone I know, and then Senator Lauren reaching out to somebody she knows. So when I heard that reaction ni Director Matibag na, wala kami magagawa, wala kami dyan. Kita niyo? I was like, what? You do something. Do your job. Kita niyo mga kababayan, si Raulo, Di ba? Yun yung sinagot ko sa kanya. Tapos sinigawan niya ako. Ang sagot niya sa akin is, wag mo akong sigawan. I was so shocked na. Syempre, bakit kasi kayo sumisigaw? Bakit kayo sumisigaw? Kayo naman ang may gawa niyan. Alam nyo ba yon? Kayo ang may gawa Tapos ngayon, talagang gusto nyo lang maging makatotohanan yung nangyari. Kasi gusto nilang ibaon. Gusto nilang itanim
sa isipan ng taong bayan na totoo yung nangyari, na ginulo sila, wala silang kasalanan, wala silang kamalay-malay, inosente sila. Ganyan yung gusto nilang itanim sa isip ng tao na inapi sila, sinugod sila, kawawa sila, nasa bingit ng kamatayan ng buhay nila. Ganyan ang gusto nila na itanim. Pero sila naman ang may gawa nun. Yung gawa-gawang kwento, ginagawa na hong makatotohanan para isipin ng tao ay kawawa sila, biktima sila. Ganon. Mga hayop, ano? Yun lang ang sasabihin mo sa akin. Hindi man lang niya tinanong, okay ba kayo? Patayin niyo yung ilaw niyo. Huwag kayo lumapit sa bintana. Ano ba sinasabi ng isang professional na expert dun sa mga under siege, which is how we felt. Ano ba? Alam mo, Pia, kung hindi ka ba naman tatanga-tanga, putang ina mo. Nanggigigil ako rito Putang ina mo, naging senador ka, bobo ka. Napakatanga na ito, putang inan to. Sa totoo lang, bakit kanyo? Bakit napakatanga ng putang inan to? Kausap mo si Belvin Matibag. Alam mo na meron silang tao sa GSIS building. Di ba? Oo. Di ba, Chongkat? Thank you naman. Alam ni Melvin Matibag yun na may tao siya sa GSIS building. Siyempre, time to time nagre-report yun, tanga. Kaya alam niya kung ano nangyayari dyan. Kaya masisisi mo ba si Melvin Matibag kung ganon man yung reaction niya? Tanga ang putang ina. Mga kababayan, halimbawa ako si Melvin Matibag. Mga kababayan ako, isipin nyo maigi, para ma-justify ko na bobo tanga tong hayop na to. Ako si Melvin Matibag. Nagpadala ako ng tao sa GSIS building. Dahil hiling yun. Ngayon, sa tingin nyo, hindi time to time nagre-report yung mga tao ko doon? Sir, nandito na po kami sa GSIS building. Okay naman po ang kaganapan, sir. Sir, bigla hong may nagpaputok sa loob ng Senate. Sir, Sir Melvin Matibag, bigla hong may nagpaputok ng baril sa Senate building. Pinuputukan na po kami, sir. Tapos hihinga mo ng tulong, tanga. 'Di ba? Hihinga mo ng tulong, Pia. Alam niya 'yung nangyayari. Siyempre yung si Melvin Matibag, ganun ba? Bakit kayo pinuputukan? Kumover kayo. Tapos hihingi kayo ng tulong dahil namamaril kayo? Parang ganito mga kababayan, no? Meron akong mic dito. May binabaril ako. Putang inan to, Sino ba ito? Putang ina, NBI. Putang ina, may bebeng. Habang binabaril ko yung mga taga-NBI. Melvin Matibag, sir, nagkakaputo ka na dito. Bang, binabaril mong gano'n, no? Sir, nagkakabarilan na. Ikaw yung bumabaril, tapos ikaw yung humihingi ng tulong. Nakuha nyo mga kababayan? Nakuha nyo? Sila yung bumabaril, sila yung humihingi ng tulong. Ewan ko sa'yo. Ito, isa pa to. Sino to? Alan Cayetano. Mas importante sa inyo ang 2028. Mas importante sa inyo ang... Pakinggan nyo itong si Cayetano kung paano mambaliktad. Mga kababayan, talasan nyo ang unawa rito. Walang pagkakaiba silang dalawa ng kapatid niyang si Pia. Kaya dapat mga kababayan, hindi na to binoboto yung mga sinungaling, no? Mga nuknukan ng mga sinungaling ito. Itong mga Cayetano, dapat wala na hong iboto sa susunod na eleksyon. Ito tignan nyo kung gaano ka sinungaling tong isa pa tong putang inan to. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028.
mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast. But Kita nyo? ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak nyo po kaya yung nandun, Ayan kung na. asawa nyo po kaya yung Ayan nandun, na. yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered Kita nyo? enough kahit na Utang ina nyo? sunod-sunod ang false narratives nyo sa kanila? Ah. What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Nakita niyo yung naratibo nila? Gina-justify nila na totoo. Ginagawa nila na makatotohanan talaga yun. Isinisiksik nila sa utak ng mga tao na na eto yun eh. Nangyari talaga na kawawa kami, biktima kami rito. Kawawa yung anak ni Joel Villanueva. Kawawa si Camille Villar. Kapapanganak lang, kita nyo? Sabi ko sa inyo yung litanya ni Pia Cayetano, litanya ni Alang Cayetano, iisa. Iisang naratibo. Magpabiktim sila. Isipin ng mga tao, sila yung naagrabyado, sila yung inapi, mga ganyan. Nakuha nyo na, nakuha nyo. Kaya mabibwisit kayo sa putang inan to eh. Bakit? Napakasinungaling. Napakasinungaling. Kayo nahuhumusga. Kayo nahuhumusga. Panoorin nyo. Kayo nahuhumusga ha. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency. Kita nyo, sino ang mas importante ang Senate presidency? Di ba ikaw, putang ina mo ka, ginamit mo pa si Bato. Ayan, nagkagulo. Di ba ginamit niya si Bato eh. Sino ngayon ang mas importante? Ang Senate presidency. Di ba ikaw ang nanguna? Tanga! Putang inan to, ginagawang bobo yung mga Pilipino eh. Ginagawang bobo yung mga Pilipino na itong putang inan to. Bahala na nga kayo dyan. Na-high blood ako sa putang inang bakla na to eh. Sige na. Tuloy mo, bading! Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak nyo po kaya yung nandun, kung asawa nyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives nyo sa kanila? Kita nyo? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Nako! Si Camille, bata pa. Kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob. Hindi kita nyo, naipit. Yung gawa nila, abay, talagang ginagamit pa para pampaawa. Baka nga naman walang kinalaman si Joel Villanueva. Baka naman sila lang talagang, yung tulad doon na sinasabi ko, na baka walang alam si Joel Villanueva sa plano. Kaya ngayon, alam nyo na nag-iisip. Baka naman, walang alam talaga si Camille Villar sa plano nila. Kaya yung tip natin, yung impormasyon natin sa Senado, na nag-aaway-away, hindi na daw nagkakasundo-sundot, nagsisisiyan na sila, baka nga totoo. Tama ba mga kababayan? Kaya ginagamit. Tuloy. naman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Hindi marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali. Traumatized daw. Tangina. Traumatized daw silang lahat, mga kababayan, ha? Sabi niya, traumatized silang lahat. Na-trauma daw, mga kababayan. Oo. Trauma. Yung mga yung mga tao sa loob. Oo. Sige nga. Ayan ba yung trauma, mga kababayan? Yan ba yung na-trauma? Oo. Ito ba yung na-trauma? Yan mga yan, yung na-trauma?
Tignan nga natin kung na-trauma yung itsura. Sinungaling kang putang ina mo. Yan ba yung na-trauma? Oh. Ha? Eh, yung mga tanga, bobot mangmang na lang, yung mga naniniwala sa inyo. Tignan mo naman yung ngiti ni Bongo. Tignan mo yung ngiti ni Cayetano. Tignan mo yung ngiti ni Villar. Ni Pia Cayetano, ni Loren Ligarda. O ni Villar na babaeng si Pia, si ano, ha? Camille. Lalo na si Amy, putang inan to. Yan ba yung na-trauma? Isa pa. O, tignan nyo. Yan ba yung na-trauma? Nagtatawa na ng mga putang ina? Sige nga ho, sabi ko sa inyo kung kayo bobo katulad ng mga DDS, ganyan talaga. Ganyan talaga. Paniniwalaan nila na na-trauma sila. Bobo nga ni. Oh, yan. Ganyan ba yung mga na-trauma nasa loob? Oh, di ba? So mga kababayan, maliwanag ho sa, maliwanag pa sa sikat ng araw, itong katarantadong sinasabi ni Cayetano na na-trauma sila. Oh. May mali na mag-warning shot, sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Di marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatize silang lahat. Kita nyo? Traumatize silang lahat, mga kababayan, pero mga nakangiti, di ba? Habang mga kababayan, nagtatawanan pa mga putang inan to Sabihin nyo may mali na mag-warning shot, sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028. Bigla nang yung interest ngayon ang ipapasok. Ganito yung mga tusong tao. Ito ho yung manipulator na magaling magmanipula ng utak ng tao. Ganito hong klase. Nakuha niyo mga kababayan ko, hindi uubra sa atin to. Yung style na imamanipula na, yung isip mo at paniwalain ka na sa kanyang naratibo, kahit ito ay katang isip lamang, kahit ito ay gawa-gawa lamang, mapapaniwala ka na. Mapapaniwala ka kasi manipulator ito Magaling magmanipula ng utak ng tao. Kaya nga ho naging senador. 'Di ba? Tuloy. Importante sa inyo ang Senate presidency. Kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. Sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko. But you're willing to see the Senate that way. And you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Ay, walang crime sa pagpapalit. Huwag mong itanong yung hindi naman kasali. Ang galing mo kasing magpasok ng mga usapin, ng mga salita na papabor lang sa'yo, na hindi naman kasali dapat sa pinag-uusapan. Kaya mabibwisit kayo rito sa kanyang mga sinasabi. Siraulo tong putang inan to tuloy. Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? Sino ba nagpadala ng NBI? Bakit? Kailangan magpapasok kasi nga, di ba, huhulihin si Bato. Kung di ka ba namang gunggong, may warrant si Bato. Ikaw nga, sinasabi mo, wala. Na walang warrant. Di ba sabi niya, walang warrant si Bato, kaya free to go siya. Sinungaling. Alam nyo, matutuyuan kayo ng dugo kay Alan Cayetano dito sa bading na to. Di ba? Napakagago. Sa lahat ho ng bakla, ito ho ang pinakagago. Sa lahat ng bakla, sa senador, ito pinakagago. Napakagago. Ulitin ko sa lahat ho ng bakla sa Senado, si Alan Peter Cayetano ang pinakagago. Di ba? Nung Wednesday, kaya nagkagulo. Hindi ba
Director Matibag, sino nag-utos sa kanya? Ah. I believe the President told him to stand down. Kita nyo mga kababayan, pati si Pangulo. Ha? Pati si Pangulo, dinadamay. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and told me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na, Kita nyo? huwag mo akong sigawan. Kita nyo mga kababayan, ano? Pa-victim na sila ngayon. Anyways, matutuyuan lang ho tayo ng dugo dito sa putang inang bakla na to. Oo, ha? Matutuyuan lang ho tayo sa putang inang bakla na yan. Meron pa sinasabi yan eh. Ang sinabi ni Director, anim ang mali. Kita nyo? Baliktad ano? Putang ina mo. Sa isang sinabi mo, 10 mali. Sa isang sinabi mo, 10K ang mali. Nakuha niyo mga kababayan? Ito sinisisi ho si si Director Melvin Matibag Sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. Kita nyo? Okay? Sa isang sa 5 sinabi, 6 na mali. Sa akin naman, sa isang sinabi nito, mga kababayan, 10K ang mali. Mali. Oo, 10K. Kakaiba, no? Grabe sila, no? Yung pagsisinungaling nila, kaya nilang ibintang sa iba. Grabe, sobra talaga. Yung ginawa nila, binibintang sa iba. Style Duterte talaga. Di ba ganyan ang mga Duterte? Style nila yun eh. Gawain nila, ibinibintang sa iba. So, DDS nga ito eh. Diba? DDS talaga ang putang inan to. Sobra ang pagka-DDS ng putang inan to. Kayo na humusga. Our beloved Boss Mike